Magandang araw po sa lahat ng ating mga kamag-aaral dito po sa Maniwala Online Bible Study. Papasalamat po tayo sa patuloy na pakikipag-aralan ng bawat sa inyo. Ako man po ay patuloy pa rin nag-aaral ng salita ng Diyos at salamat po sapagkat pareho-pareho po tayong natututo sa mga pag-aaral nating ginagawa. Walang iba kundi ng salita ng Diyos. Ang ating pong Maniwala Online Bible Study ay available po hindi lamang sa Facebook kundi gayon din po sa YouTube. Kaya welcome po at salamat sa inyong pakikipag-isa sa Maniwala with Jonathan Oriliasa. Sa mga pagkakataon pong ito at actually sa dalawang sunod na um, pag-aaral natin ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa Espiritu Santo. Actually, we already had some studies about this. Pero meron po akong gustong talakayin sa dalawang magkasunod na linggo na ito. Patungkol po sa Holy Spirit. At una nga po ay ating gustong pag-usapan sa part 1 in this two-part series ay ating pong susubukan na unawain ang paggawa, the work of the Holy Spirit in our lives. And so today we will be looking at the Holy Spirit and you understanding the work of the Holy Spirit in us. At sa susunod po mga linggo ay sunod na linggo ay pag-usapan naman po natin kung ano naman po ang gawain ng Espiritu Santo sa atin sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Una po ay this is your journey with the Holy Spirit. And at the end ng ating pong pag-uusap sa araw na ito ay gusto kong malaman nyo kung nasaan na kayo sa mga paglalakbay na ito with the Holy Spirit. And so we will be looking at the scripture and see where you are at in your journey. Una po, dapat nating maunawaan the Holy Spirit in you magkasambahay. Sa Genesis chapter 1 and 2 ay makikita po natin mga kapatid na sa pasimula ay nabubuhay ang tao at ang Espiritu ng Diyos sa iisang tahanan. When I say iisang tahanan, ibig pong sabihin hindi po talaga sila magkahiwalay. Sila po ay nasa paradise, nasa paraiso ng Diyos. Naroon ang Diyos at naroon po ang tao, si Eva at si Adan. At sila po ay napakaganda ng relasyon, maganda ugnayan. Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroon ang tao at wala pong kaproble-problema ang relasyon. Kaya sabi po natin, magkasambahay. Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 2 sa ESV, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Yan po yung Genesis chapter 1 verse 2 sa creation. Pagkatapos sabi po naman ng Genesis 1:26, same sa ESV, then God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Makikita po natin sa pasimula pa lamang, before sin entered the entire creation, before sin corrupted the entire creation, ang banal na Espiritu ay magkaagapay. The Trinity, the relationship of the Father, Son, and Holy Spirit ay magkaagapay sila sa paglalang ng sanlibutan. Chapter 1 verse 2, kaya natin binasa, chapter 1 verse 26. And basically we can say that the Spirit is the one who makes us feel at home. Sa Genesis 1 and 2, makikita po natin magkasambahay, tayo ay nasa bahay, kasama sa bahay. Makikita nga po natin doon ang pag-uusap, ang constant fellowship of man and God and the Spirit of God. And we can say that yes, ang tao sa pasimula at ang Espiritu Santo ay magkasambahay. Pero may nangyari po sa journey na ito ng tao and the Holy Spirit.
Let me submit to you, nagkawalay ng bahay. Yung magkasambahay ay nagkawalay ng bahay. Ang tao ay napaalis sa bahay, meaning sa paraiso. Sa Genesis 3, simula po sa kabanatang ito, nang magkasala ang tao, tila nawala ng tirahan ang tao. Yung dating magkasambahay, ngayon ay nagkahiwalay. Pinalayas ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden. Adam and Eve began running away from home. At yun po ay dahilan sa kanilang pamimili. They began running from the presence of God, and they ran to sin. And so Adam and Eve basically became homeless. Si Adan at si Eva, matapos silang magkasala by their own choices, sila po mga kapatid ay naging homeless. Umalis sa paraiso na dating magkasambahay, ngayon nagkawalay ng bahay. Ang sabi po ng chapter 2 verses 23-24 ng Genesis, kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At anupat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Yung dating magkasambahay, Genesis chapter 1 and 2, God, including, the person of the Holy Spirit, the Son and the Holy Spirit, magkasambahay, nagkawalay ng bahay, Genesis chapter 3, dahil nga sa pinili ng tao na lumayo sa Diyos, kaya sila ay nagkawalay ng bahay. At ang nangyari, siyempre, kung naging homeless, ang sunod na journey ng tao, naghahanap ng bahay. Naghahanap ng bahay. Now, I understand that Romans chapter 3 verse 11 ay nagsabi sa atin na no one is truly wise and no one is seeking God. Na para bang sinasabi natin dito, naghahanap ng bahay ang tao, siya ba talaga ang naghahanap? Well, we understand that idea na tila man din ang tao ba talaga ay naghahanap ng bahay. And I will explain that a little bit more later. But doon lang po sa nagtataka na sinabi ng Biblia sa Romans 3:11, no one is seeking God. Paano nangyari na sasabihin natin naghahanap ng bahay matapos mapahiwalay o magkawalay sa bahay? And hopefully we can answer that later. Matapos magkawalay ang espiritu ng Diyos at ang tao, man started to become homesick. Alam niyo yung ibig sabihin ng homesick, hinahanap ang bahay, di ba? Yung mga dati pong sanay na nasa bahay ng kanyang mga magulang, matapos siyang makapag-aral ng high school, lilipat sa college, lilipat sa ibang lugar upang mag-aral sa kolehiyo, napapawalay sa kanilang bahay, sa kanyang mga magulang. At alam niyo ang experience ng lahat ng bagong napapahiwalay sa kanilang mga magulang, sa kanyang bahay, sa kanyang dating higaan, they feel homesick. At yun nga po nangyari sa tao. Matapos magkawalay ang Diyos at ang tao, ang Espiritu ng Diyos at ang tao, man started to become homesick. And you know the word homesick, di ba? Hinahanap-hanap mo ang bahay. Hinahanap-hanap mo yung unan mo. Hinahanap-hanap mo yung pinupuntahan mong mga kusina at mga lamesa, yung kinakainan mo. So indirectly speaking, people who were separate from God were looking for the meaning of life. Yun po yung pagiging homesick natin. Matapos magkahiwalay, naghahanap ng bahay, at ang tao po ay nagsimulang hanapin ano nga ba ang ibig sabihin ng buhay? What is the meaning of life? Philosophically, people are looking for this. They spend time, they spend money looking for the meaning of life.
Trying to discern the meaning of life. Ito po yung pagiging homesick natin. Because we were separated from God, from the Spirit of God, and therefore now, we're looking for the meaning of life. Lahat ng tao na nagkasala at napalayo sa Espiritu ng Diyos, hinahanap ang tunay na kahulugan ng buhay. Not knowing that the emptiness inside is a vacuum that only the Spirit of God could fill. Meron tayong hinahanap at hinahanap-hanap sa buhay natin. Matapos tayo magkaroon ng kaisipan, ng maayos na pakaisipan, sa ating pag-iisa, hinahanap natin bilang napaalis ng bahay, napalayo sa Diyos, ano nga ba ang buhay? Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Paano nga ba magkakaroon ng tunay na ligaya sa buhay? And I think Augustine, a church father, said it really, really well. At ang sabi niya ay ganito, "For you made us for yourself, and our hearts are restless until they find their rest in you." Ito po yung nangyayari sa atin. Pag napaalis tayo sa bahay, kapag nagkawalay ang Diyos at ang tao, kapag napahiwalay ang Espiritu ng Diyos, kasama dapat natin, we were supposed to be in fellowship with the Spirit of God. Pero kapag tayo napawalay, napaalis ng bahay, tama nga po ang sinabi ni Augustine, we will continue to be restless until we find our rest in God. Ito po yung sinabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. At ang sabi po ay ganito, "Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart. But even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end." Ito po yung sinasabi ni Augustine na hangga't hindi natin natatagpuan ang Diyos na makapagpupuno sapagkat nagkahiwalay nga ng bahay, hindi mapupunuan ang puso mo because of the fact that sabi nga po ni King Solomon sa Ecclesiastes, He has planted eternity in the human heart. At ito yung hinahanap-hanap natin. At gustong-gusto natin balikan. That's why we feel homesick. Maraming napapagkamalan na bahay o tahanan ang tao sa kanyang pagbabalik sa tunay na bahay. Naakala niya yun ang bahay na kanyang babalikan, hindi pala yun ang tunay na bahay. Ano po ang ilang mga halimbawa na napapagkamalan ng tao na bahay na kanyang binabalikan pero hindi pala yun ang tunay na bahay at hindi pala yun ang makapagbibigay ng tunay na rest sa puso nila? Because that is not the eternity that they were looking for. Ilan pong mga halimbawa, magbibigay po tayo ng ilang napapagkamalan na bahay o tahanan ng tao. Number one, more possession and money. Kapag may pera ako, palagay ko, magiging rest na, mapapahinga na ang puso ko. More possession, more money, I will have rest. Papayapa ng buhay ko. Gaganda ng buhay ko. Gaganda ng isip ko. Well, nakakatulong ang pera, pero hindi po yun ang bahay. Some are trying religious activities and religious rituals. More engagement sa mga religious activities na akala niya kapag marami siyang mga gawaing pangrelihiyon at marami siyang mga ritual sa kanyang buhay, akala niya makakabalik na siya sa bahay. Nakakatulong po ang mga religious things, religious activities, pero hindi yun ang bahay. Ang iba, sinusubukan naman ng mga bisyo. Nakala nila ito ang bahay kapag meron ako nitong mga bagay na ito na aking nagagawa, kapag satisfy ako, I can experience rest, but the truth is, kabaliktaran. Lalong nawawalan ng rest because ang mga bisyo parang nangangako pero hindi ibinibigay ang kanilang ipinapangako. Hindi rin po ito tunay na bahay.
Ang iba naman po sinusubukan ang pagiging rich and famous. Rich and famous. Kapag ako'y mayaman, kapag ako'y sikat, marahil matatagpuan ko ng tunay na kapayapaan. Marahil yun yung hinahanap ko na langit sa buhay ko, na kapayapaan sa buhay ko. The truth is, hindi pa rin po ito ang tunay na bahay. Ang iba ay hinahanap at akala nila ang kanilang bahay ay entertainment, more entertainments. The more that they engage and they involve themselves with more entertainment stuff, kung ano man po ito mga kapatid sa panahon ito na ginagamit natin as our way ng ating leisure, ng ating pagpapaligaya sa ating buhay, akala natin ito yung bahay, it still brings emptiness in the end. Panganin po yung iba sinusubukan yung mga new fashions, yung fads, yung mga latest, sabi nga. The latest is the best. If I could have the latest, then that's the best. Then I will be happy. Then I will feel, my heart will be happy and I'm okay. Nakakatulong po ang pagkakaroon ng mga bagay na bago. Siguro, for the next 24 hours, for the next 48 hours. Pagkatapos po noon, wala na rin yung pagiging bago. At sasabihin natin, mukhang ito yung bahay na hinahanap ko. Yung iba, hindi lamang po yung the latest, the best ang hinahanap. Pangpito, ang akala nila independence or freedom. Yung nobody controls me is what will really bring me happiness and joy and rest. Yung malayang-malaya ako, yung walang pipigil sa lahat ng gusto ko, yung lahat pwede kong gawin. At marami mga tao po na sinusubukang maging malaya at nagagawa nila ang kanilang gusto. Pero meron pa rin pong emptiness sa puso nila. Hindi pa rin nila nahahanap talaga yung tunay na bahay. At nagkakamali pa rin sapagkat hindi naman ito tunay na bahay. Yung pagiging simpleng malaya at magawa mo lahat ng gusto mo, hindi pa rin po ito ang tunay na bahay. Pangwalo na sinusubukan at ilang mga halimbawa lang po ito na ibinibigay natin sa paghahanap ng bahay, finding the true meaning of life, yung tinatawag nating sexual adventures. Na akala niya kapag magagawa niya ang lahat, kapag kanyang ma-express ang lahat ng kanya, doon po sa tinatawag nating sexual pleasure, ay matatagpuan na niya ang tunay na happiness o yung tunay na bahay. Pero ito pa rin po ang nagbubulid sa kanya sa sobrang kalungkutan. Sapagkat, bagamat sa Biblia, ang sex ay holy, ginagawa ng tao at ginagamit ng tao ito sa maling kaparanan. May tunay na bahay ang tao na dapat puntahan. May tunay na bahay ang tao na dapat pasukan. And listen to this. Ang Diyos at ang kanyang Espiritu lamang ang makapagbibigay ng tunay na tahanan sa bawat tao na umalis sa tahanan. Lahat ng umalis sa tahanan sapagkat ay nagkawalay ang Diyos at ang Espiritu, the Trinity of God, the Trine God, at tayo ay nagkahiwalay, umalis tayo sa tahanan by our own choices. At ang pagbabalik sa bahay ay makakamtan lamang ng tao sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na ipinangako sa atin. Mga kapatid, maganda po ang sinabi sa mga tao na pinaalis o umalis sa bahay. At ito po ang pangako ng Diyos, even in the Old Testament. Many 100 years before nangyari, ay sinabi na po niya ito at ang mga bagay nito sa Ezekiel chapter 36, 25-27. Ang sabi ganito, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo magiging malinis sa buo ninyong karamihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo
ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Highlighted po, loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ng aking mga kahatulan at isa sa gawa. Mga kapatid, there is a big difference between the Holy Spirit in you in the Old Testament and even the Holy Spirit and the Old Testament people and the Holy Spirit and the New Testament people and the followers of Jesus Christ. May pagkakaiba po. Doon po sa binasa natin sa Ezekiel chapter 36, makikita po ninyo na ang pangako sa atin ay aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Hindi po ito nangyari sa Old Testament. The Holy Spirit was kasama ng mga Old Testament people. The Holy Spirit was with them, with the mighty people of God in the Old Testament. Samson, David, sa lahat po ng mga tao na kinikilala nating heroes of faith. The Holy Spirit was kasama. Pero yung nasa loob ninyo, this is a new thing. Ito po'y bago at hindi nangyari sa lumang tipan. Ito po ay ipinangako ng Diyos para sa mga tagasunod ni Jesus sa bagong tipan. Sa loob ninyo, ang aking espiritu. Ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Nag-aanyaya ang espiritu ng Diyos sa bawat tao na bumalik na sa tunay na tahanan. Ay ito ay ginagawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang nais ng espiritu ng Diyos bumalik ka sa Kanya, sa tahanan, at ang pagbabalik sa tahanan ng Diyos ay magaganap kapag ating nasusunod at nakikita at ating ginagawa ang salita ng Diyos. Nangungusap sa atin ang Diyos sa magitan ng kanyang espiritu at ginagamit niya ang kanyang salita upang tayo po ay makabalik sa tunay na bahay. Apokalipsis 2:7, ganito po ang sinabi, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ginamit po sa New Living Translation, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. And so the Holy Spirit may speak to man through circumstances or other Spirit-filled people of God. Ang Diyos po nagsasalita sa pamamagitan ng Biblia, ng kanyang kasulatan, ng kanyang sinulat, sa pamamagitan po ng mga pangyayari, kaganapan. The Holy Spirit may speak through circumstances, at ang Espiritu ay maaaring magsalita sa pamamagitan ng mga taong puspos ng kanyang Espiritu. Pero tandaan po niyo ito, but not separate from or inconsistent with what was already revealed in the Scriptures. Nagsasalita ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng mga circumstances. The Spirit of God is speaking through Spirit-filled people of God, but never separate from or inconsistent with what was already revealed in the pages of the Scriptures. So when the Bible speaks, the Holy Spirit speaks. The Holy Spirit also speaks outside the pages of the Bible through people or circumstances, but only by what was already revealed in the pages of the Bible. Kinakailangan yung inire-reveal sa atin ng mga spirit-filled ng mga tao, kinakailangan the wisdom is coming from the Word and not inconsistent with or separate from the Word of God. This is what it means to listen to the Spirit, na kagaya ng ating binasa sa Revelation chapter 2, verse 7.
So, napag-usapan po natin mga kapatid na ang tao ay magkasambahay, napaalis sa bahay, ang tao po'y naghahanap ng bahay. But let's talk about this. Ang tao po ay mayroong tinatawag na journey na pagbabalik sa bahay. Pagbabalik sa bahay. Well, as a disclaimer po, bilang pagpapaliwanag lang po, ang pagbabalik sa bahay is not an accurate analogy because it is the Holy Spirit who indwells those who come to Jesus as Savior and not man who dwells in the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo po ang sumasa atin, pumapasok sa atin, at hindi tayo ang mismong parang bumabalik sa bahay o sa Espiritu Santo. He is the one coming inside of us, kagaya ng binasa natin sa Ezekiel. Aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo. So gusto ko lang po maging maliwanag ito at baka po magkaroon ng ilang katanungan or misunderstanding. So the idea of pagbabalik sa bahay is the act of humbling before God to repent or to turn from sin and to turn to God for salvation. Ito po ang ating tinutukoy na pagbabalik sa bahay. Kapag tinanggap natin si Jesus at nasa puso natin siya bilang tagapagligtas, muli tayong mapapabalik sa bahay ng Diyos. Kaya tama ang paghalintulad sa pamilya at pagiging kapamilya. Kasi bumabalik tayo sa tahanan ng Diyos, sa bahay ng Diyos. Ang pagsisisi ay pagbabalik sa tunay na bahay. Pero sa bahay na babalikan natin, hindi tayo ang dapat masusunod, kundi ang may-ari ng bahay. Walang iba, the Spirit of God. Sapagkat si Jesus na ang ating tagapagligtas, Savior. Siya rin ang ating Lord. And the Spirit of God will continue to work in us and through us upang masunod natin yung gusto ng may-ari ng bahay. Babalik tayo sa Espiritu ng Diyos at paninirahanan din naman tayo ng Diyos. And so it is true that we live in Him and He lives in us. Nabubuhay tayo sa Diyos at para sa Diyos at nabubuhay naman ang Diyos sa atin. Acts chapter 2 verse 38, ang sabi po ay ganito, Peter replied, each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Mga kapatid, mga kaibigan, all Christ followers who have been saved by grace through faith at baptism are created to do good works. And they have received the indwelling presence of the Holy Spirit. Tayo na naligtas sa magitan ng naligtas sa biya sa pamagitan ng pananampalataya sa panahon na tayo nabautismuhan at tayo nilalang para sa mabubuting gawa, natanggap natin na tinanggap natin ang indwelling presence of the Holy Spirit. Yung binanggit natin kanina at binasa sa Ezekiel 36. At aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo. We have the indwelling presence of the Holy Spirit. You have the indwelling presence of the Holy Spirit. Ikaw na tinanggap si Jesus at nangaligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya sa panahon na tayo nabautismuhan at ngayon gumagawa tayo ng mabuti, mayroon ka ng Espiritu ng Diyos. Narito ka na ba sa journey ito? Narito ka na ba sa journey ito na ikaw ay nagbabalik sa bahay? So we don't receive the indwelling presence of the Holy Spirit before baptism. And not even after baptism. But we receive the indwelling presence of the Holy Spirit during baptism, as Acts 2:38 is teaching us. Maliwanag din po ang sinabi sa unang Korinto 12:13 na ang sabi po sa atin ay ganito,
For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. Mga kapatid, may tatlong pananaw concerning the indwelling of the Holy Spirit. Tatlo. Tatlong itinuturo, tatlong pinagpipilian patungkol sa indwelling presence of the Holy Spirit. Number one, ayon po sa ilan ay ganito. The indwelling presence of the Holy Spirit happened only twice. During Pentecost and at the house of Cornelius, which represented the Jews and the Gentiles. Yung pong Pentecost, it represented the Jews. Yung tahanan ni Cornelius, representing the Gentiles. Other than this, wala nang indwelling presence of the Holy Spirit. And this is one of the views, isa sa mga pananaw ng marami. Hindi nila tinatanggap na meron pang baptism of the Holy Spirit because the baptism of the Holy Spirit only happened twice. At yun nga po ay sa panahon ng Pentecost, which is representing the Jewish people. Nabautismohan sila sa Espiritu ng Diyos. At sa panahon ng bautismo, sa panahon sa House of Cornelius, representing the baptism of the Spirit sa lahat ng mga Gentiles. Now, this group tries to avoid one thing. And they explain, and they have this kind of view for one reason, I believe. They're trying to avoid explaining speaking in tongues. Kasi para sa kanila, kapag sinabi mong lahat na baptized ng Holy Spirit, pagkatapos ng Pentecost at pagkatapos ng House of Cornelius, ibig sabihin kapag meron pa rin ngayong baptism of the Holy Spirit, kinakailangan may kasama pa rin speaking in tongues. And this group of people, sa number one, ay hindi naniniwala na may speaking in tongues pa ngayon and therefore, wala ng baptism of the Holy Spirit. It only happened during Pentecost and sa House of Cornelius. But think about this and remember this. What was unique during Pentecost was not speaking in tongues, but the indwelling presence of the Holy Spirit, which had never happened before. Hindi po speaking in tongues ang unique, ang special sa baptism of the Holy Spirit. Ang unique po at ang special doon ay yung pinangako doon sa chapter 36 ng Ezekiel na magkakaroon tayo ngayong mga tagasunod ni Jesus, saved by grace through faith, in baptism to do good works, meron tayong indwelling presence of the Holy Spirit which had never happened sa Old Testament, sa Old Covenant. Yun po yung unang view. Pangalawa po na view patungkol sa indwelling presence of the Holy Spirit or indwelling of the Holy Spirit. The indwelling presence of the Holy Spirit happens after the second work of grace. As the second work of grace. Nangyayari ito bilang pangalawang pagkilos ng biyaya. The baptism of the Holy Spirit demonstrated by speaking of tongues. Ito po naman yung pangalawang pananaw. Na second work of grace, okay, you were baptized into Christ, you were forgiven of your sin, pero hindi ka pa filled by the Holy Spirit. Hindi ka pa napupuspos ng Espiritu Santo. Sa pagbabalik mo sa bahay, hindi ka pa puspos ng Espiritu. Kinakailangang magkaroon pa ng magseset aside ka o magkakaroon ng isang experience para ikaw ay masabi mo na ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo. And there are groups and beliefs and churches na naniniwala, they believe on the second work of grace, which is the baptism of the Holy Spirit. And this will be demonstrated by speaking of tongues. Sabi na po natin, ang patungkol dito,
the same with first point of view, hindi po yun ang dahilan ng baptism of the Holy Spirit. Hindi po speaking in tongues. Pangatlo po, na view patungkol po sa indwelling presence of the Holy Spirit. The indwelling presence of the Holy Spirit happened at the time of water baptism as promised in Acts 2:38. So, nababaptize ba tayo? Na-i-immerse ba tayo? Do we have the indwelling presence? Are we fully being in the Spirit, receiving the Spirit? Yes. Sabi sa pangatlong view, at the time of water baptism, during baptism, as promised in Acts 2:38. And mga kapatid, just to let you know, I prefer the third view, and I believe that the third view, the indwelling presence of the Holy Spirit, happened at the time of water baptism, as promised in Acts 2:38, is the closest among the three views. Ang sabi nga po, hindi baga ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahanan sa inyo. Tayo po sa 1 Corinthians. Matapos po natin mapag-usapan yung pagbabalik sa bahay, pag-usapan po naman natin ang journey, your journey with the Holy Spirit, yung gawaing bahay. Ang gawaing bahay. Exactly, the question here is, what does the Holy Spirit do within us? Ano nga ba ang ginagawa ng Espiritu Santo matapos tayo makabalik sa bahay? Nakabalik sa bahay and the Holy Spirit is in us, dwelling in us. Ano ang ginagawa ng Espiritu? Ano ang gawaing bahay? Ano ang ginagawa sa ating buhay ng Espiritu ng Diyos? Lahat ng pinaninirahanan ng Espiritu ng Diyos ay may tatak ng Espiritu. Efeso 1:13, ang Espiritu na nasa atin ay silbing titulo na tayo nga ay pag-aari ng Diyos. Basahin po natin, Efeso 1:13-14, na sa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, narito po ang sinasabi natin na isa sa mga gawaing bahay ng Espiritu sa buhay natin. Tayo po'y tinatakan. Tayo po'y may tatak ng Espiritu. Tayo po ay silbing titulo na tayo nga ay pag-aari ng Diyos because of that seal of the Holy Spirit. Ginawa yun ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Tayo naman ay gumagawa para sa kaloob na ibinigay sa atin. Para sa Kanya na nagbigay ng Espiritu sa atin, tayo naman ay gumagawa ng ayon sa kaloob na ibinigay sa atin. At ito po'y maliwanag na sinabi sa atin sa 1 Corinthians 3:11 hanggang 18. Matapos tayong magkaroon po ng paninirahanan ng Espiritu Santo, matapos nating makita at matanggap ang tatak ng Espiritu bilang titulo na tayo pag-aari ng Diyos, meron po tayong kaloob. We have the gift of the Spirit. And this is more than just a talent. Ito po ang sinabi sa unang Korinto 12:11. Na dapat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. We have the Spirit of God, that we have the gift of the Holy Spirit. We have been given the ability to do something. And this is not necessarily a talent. It could be talent enhanced by the Spirit of God. Pero talagang ibinigay sa atin ito. Ibinigay ito sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mayroong Espiritu ng Diyos na inilagay sa atin ang Espiritu ng Diyos. The giving of a special ability, the giving of a special gift.
Sabi po ng 1 Corinthians 12:18, kung ating tutuloy ang pagbasa, na dapat nga'y inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. That is why each of us, lahat tayo may gift. At ang Diyos ang naglagay dito, sabi sa unang Korinto 12:18, inilagay ng Diyos ang bawat isang mga sangkap sa katawan ayon sa kanyang minagaling. And so wherever God is putting you, placing you, if it is teaching, teach. If it is leadership, lead. If it is a gift of encouragement, encourage others. Ano man ang ipinagkaloob sa atin, ito'y para sa kanyang kapurihan at ayon sa kanyang minagaling. 1 Corinthians 12:18. Ang Diyos ang gumagawa sa ating mga buhay. And so He corrects us, He rebukes us, He molds us, He encourages us, He strengthens us. And the truth is, the Spirit is changing us from glory to glory. Hindi lang po siya nagbigay ng kaloob, ng special gift para tayo makagawa ng ating bahagi sa iglesia, sa kanyang kaharian. Ang Espiritu rin po, mga kapatid, ang gumagawa sa atin so that we can be changed from glory to glory. That is why the Spirit corrects, the Spirit rebukes, the Spirit molds us, encourages us, strengthens us, so that we can be changed from glory to glory. Ang sabi nga po ng ikalawang Korinto 3:18, na dapat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan, mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Makikita po natin that we are being changed from glory to glory. And this is the work of the Holy Spirit in you. Ito po yung gawaing bahay. Hindi lang tayo binigyan ng ability to do something. Hindi lang niya tayo binigyan ng empower, hindi lang tayo in-empower, enablement. Hindi po lamang enablement, kundi naroon din po yung pagbibigay sa atin ng kapangyarihan so we can be changed, we can be sanctified, we can be changed and transformed from glory to glory, which is not possible only by our own ability or willpower. Sanctification is not even your work, it is the work of the Holy Spirit strengthening us in our inner being upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi lamang po ito para sa special abilities so that you can know the place na dapat mong gawin at gamitin ang iyong kakayanan at ang ibinigay ng Espiritu ng Diyos, but it is also to strengthen us sa ating mga pagkataong loob, to change us, to transform us from glory to glory. At ang sabi nga po ng Efeso 3:16, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Why can you do good works? And how can you do good works? Ano ang gawaing bahay ng Espiritu sa atin? To strengthen us in our inner being. Kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Sapagkat kung hindi po ang Espiritu ng Diyos, hindi natin magagawa ang nais ng Diyos. Hindi tayo basta makakasunod sa Diyos kung wala ang Espiritu ng Diyos. Yan ang ilan sa mga gawaing bahay ng Espiritu sa atin. The Holy Spirit in you. Isa pa po, mga kapatid, we need to understand in your journey, the Holy Spirit in you, ang permanenteng bahay. Together again, wala nang alisan sa bahay. Ito ay sa langit, matapos na tayo ay makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka dito sa lupa, wala nang alisan ng bahay. Walang aalis ng bahay, wala nang maghihiwalay. God
will be with us. And we will be with and in the presence of God forever and ever. Kaya nga sabi ko, together again. And in heaven, kasama natin ang persons of God, the Father, Son, and Holy Spirit, together again to the original plan of God. Sa Genesis 1 and 2, walang sana dapat hihiwalay. Walang aalis ng bahay. Pero may umalis ng bahay because of their own choices. May naghanap ng bahay at meron pong tinatawag namang nakabalik sa bahay. Kaya ngayon, gumagawa sa bahay niya ang Diyos. At matapos yun, maramdaman natin at maranasan natin yung permanenteng bahay where we will be with God forever and ever. That's the original plan of God. The original home will be restored na ang tao ay mamubuhay lagi na sa kanyang espiritu. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-aaral, let me ask you a question. Nasaan ka ng journey with the Holy Spirit, with God? Saan ka na sa journey mo with the Spirit of God? Your journey with the Holy Spirit ay alinman sa mga ito. Magkasambahay, which is in creation, Genesis 1 and 2. Or maaaring sa ngayon, ang journey mo, nagkawalay ng bahay because of our own choices. We chose to sin, to run from God, and to do our own things, our own way. O maaaring nagsasawa ka na to do your own things, to do your own way, at ngayon, naghahanap ka ng bahay. Naho-homesick ka sa tunay na bahay. Sapagkat marami palang mga bagay na hinahanap mo ang bahay, pero hindi pala yun ang tunay na bahay. Akala mo pera ang tunay na bahay. Akala mo pagiging rich and famous ang tunay na bahay. Akala mo more entertainments ang tunay na bahay. Eh ngayon, na-realize mo na, hindi talaga ito ang tunay na bahay at ikaw ay patuloy na naghahanap ng bahay. And nothing can really satisfy you unless you find your rest in God. Naghahanap ka ba ng bahay sa ngayon? At sana'y matagpuan mo ang bahay. At ang sunod na journey mo, yung pagbabalik mo sa bahay. You come humbly before God. You come and you say, God, I have sinned against you. Forgive me upon my sins. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Let me serve you. Let me love you. And let me be holding you and praising you all my life. Sana dumating tayo sa puntos na ang journey mo ay nasa pagbabalik sa bahay. Sapagkat homesick ka na, naghahanap ka ng bahay, natagpuan mo ang tunay na bahay, ang pagbabalik sa tunay na bahay ay sa pamamagitan ng pagbabalik sa Diyos at sa kanyang Espiritu. At pagpapaubaya na kumilos ang Espiritu sa buhay mo araw-araw. And when we say kumilos ang Espiritu sa buhay mo, yan yung journey mo na ang gawaing bahay. Maaaring nasa gawaing bahay. Ang gawaing bahay ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay patuloy na pakabanalin. Paunawa sa iyo kung ano ang gift mo sa body of Christ because you were given a gift. God has given you something to do so that you can build, you can participate in building the kingdom. Gumagawa ang Diyos sa'yo. Binigyan ka ng Espiritu niya at binigyan ka niya ng layunin upang makagawa ng mga bagay na magagawa sa kanyang kahit. At ngayon patuloy siyang gumagawa. At kung tayo nabubuhay pa at habang nabubuhay pa, ating hinihintay pa lamang ang permanenteng bahay. Yung permanenteng bahay natin sa langit na bayan.
At lahat tayo ay darating sa panahon na yon that we will be with the Spirit of God, with the Triune God forever and ever. We will be with God forever at wala nang hiwalayan, wala nang alisan sa bahay. What a glorious day that will be. And so check where you are at right now in your journey with the Holy Spirit. Talk to the Lord about this and let the Spirit of God speak in you. At sana matagpuan mo sa anumang journey ng buhay mo ngayon ang pagbabalik sa bahay. Pagbabalik sa bahay ng Diyos. Maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pakikipagkaisa at pag-aaral kasama ko ng salita ng Diyos. Umasa po ako na meron tayong patuloy na pagbubulay-pulayan sa pamamagitan ng ating natutunan at napag-aralan sa araw na ito. Muli po nagbibigay ng papuri sa Diyos at nagpapasalamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Jonathan Aureliasa. Hanggang sa muli.